Morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shout out muna tayo kay Kinjina, Palawig, Sambales, Gary Saldi, Galaport, Palawan, Sator Gutierrez, Talibong, Biliran. Ayun na po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Ito namang pag-usapan natin mga kaibigan ay napaka-kumo na talaga mga kaibigan. Itong tinatawag nilang pagmatulis ang isang itlog ng isang manok. Sigurado na ba ito pagpisa nito ay lalaki? Ay ilang bisis na natin ito narinig mga kaibigan. Siguro lahat ng sambungiro ay alam na to. Pero sa aking naman dyan mga kaibigan, sa aking paniniwala po, ay hindi po yung totoo mga kaibigan kasi ilang bisis akong nagbibreed. Lalo na sa incubator mga kaibigan ay may mga markings sa itlog. Talagang makikita talaga natin mga kaibigan na pagpisa niyan, itong itlog na to ay normal lang, bilog lang o patulis itong itlog na to. Nakikita talaga natin mga kaibigan na kahit hindi patulis ay lalaki pa rin lang lumalabas po. Wala talagang kasiguruhan yan mga kaibigan na pag sinasabing patulis yung itlog mo ay lalaki talaga. Ilang bisis natin yan narinig tayo dyan mga kaibigan na pag matulis daw ang isang itlog ay talagang lalaki ang lumalabas. Ilang bisis ko na yan experience mga kaibigan na hinintay ko lang talaga itong mga medyo normal lang na itlog na bilog lang talaga na hindi siya matulis pero marami pa rin lalaking lumalabas. Kaya sa atin dyan mga kaibigan ay pag na lang natin dyan isang tabi na lang natin dyan mga usapang ganyan kasi yan naman talaga mga kaibigan pag ikaw ay pumapasok sa larangan ng sabong ay maririnig mo talaga yan mga kaibigan pag matulis ang itlog ay lalaki. Naku, ilang bisis na tayong nakarinig dyan mga kaibigan, bata pa tayo, mga medyo may edad pa sa atin ay talagang nakapagsabi na pag medyo matulis, mayroon namang iba mga kaibigan na magtugma talaga na pag matulis sa isang itlog ay lumalabas lalaki talaga. Mayroon namang gano'n na medyo nagkatugma yung pero hindi talaga tayo sigurado dyan mga kaibigan na 100% na pag matulis yung isang itlog ay talagang na po, lalaki talaga. Hindi po kasi ilang bisis na tayong nagbibreed. In-incubate natin yung itlog, tinitingnan talaga natin kung anong mga hugis yan, may mga markings yan. Na paglabas naman mga kaibigan ay babae naman talaga. Hindi natin yan mapigilan po. Kaya sa atin dyan ay gawin na lang natin yung experience o bilang isang magsasabong po na yung mga ganyang mga usapan mga kaibigan na talaga mangyayari talaga yan lalo na pag ikaw ay nandun na talaga sa larangan ng sabong talaga maririnig mo yan. Pero pag hindi mo yan maririnig mga kaibigan ako namimiss mo po yung mga talaga hindi ka tunay sa buhay mo mga kaibigan. Totoo yan kasi pag mga ganyan talagang usapan ay talagang mayroong mga ganyan po na ako nga dati medyo bata-bata pa tayo talagang tayo yan medyo nagdalawang isip po kasi dati hindi naman ako nag-incubate, hindi naman natin yan nakikita natin na medyo patulis yung itlog pero hindi naman lahat mga kaibigan puro lalaki kasi experience talaga natin yan. Itong nagtanong sa akin dyan hello sa iyo Gilbert ay talaga pong bilang isang sabungiro ay talaga marinig mo itong mga ganitong usapan talaga na pag medyo matulis yung isang itlog ay lalaki pero hindi naman yan totoo kahit medyo bilog lang, normal na pagkabilog lang na itlog ay lumalabas pa rin na lalaki po. Kaya sa atin dyan ay na lang natin dyan mga kaibigan, experience na lang natin yan na pag ikaw ay isang sabungiro ay talagang marinig mo talaga itong mga usapang ganito parang marites lang ba mga kaibigan, totoo yan. Pero pag ka talaga, malaman mo talaga yan mga kaibigan, yung medyo lalaki o babae, yung talagang sisiw na sila. Bilang isang magmamanok mga kaibigan, yung mga hindi hindi ka paniwala na ay marinig mo talaga yan pag ikaw ay nasa isang larangan ng sabong mga kaibigan. Pag hindi mo naman yan marinig ay talagang kulang pa yung kaalaman mo dyan mga kaibigan, totoo yan. Kaya nga, yung iba, yung mga kaliskis, nako, kailangan mo rin yung mga kaibigan, kailangan mo rin yung medyo pag-aralan o maniwala ka man o sa hindi. Lalo na itong mga tinatawag nilang buhayahan po, nako, yan naman ay
ang iba naman dyan hindi naman niwala dyan, hindi naman nangyari sa kanila, kaya depende na lang sa ating paniniwala, mga kaibigan. Lalo na ngayon, alam naman nila na ang kaliskis daw, sabi ni Sir Lancy, hindi naman yan ang yung kaliskis, hindi naman yan ang pumapalo, o hindi naman yan ang ang pinaka main reason, mga kaibigan, na nanalo yung manok mo. Ang number one talaga ay yung cutting at saka ability ng isang manok po. Saka isa din yung yung pag-handle ng isang manok, mga kaibigan. Bilang isang handler, talaga alam mo talaga kung number one po, mga kaibigan, itong mag-kondisyon tayo ng manok. Kaya sabi nila yung vitamins daw ay hindi na kailangan, yung pagkain lang ng natural. Kasi seconds lang pero mga kaibigan, napakalaking bagay po. Lalo na pag ang manok ay nandun na sa stage na medyo na sugata na, medyo makatulog isang manok. Napaka-importante po ang vitamins, mga kaibigan, kasi yun, medyo nagbigay ng isang manok na hindi makatulog sa laban, mga kaibigan. Napakalaking napakalaking advantage yun, mga kaibigan. Kaya yung iba naman, kasi tayo naman may iba-ibang paniwala, mga kaibigan. Sa akin po, pag magkondisyon talaga, ay magamit talaga ako ng mga vitamins, mga kaibigan, kasi isa yan sa mga medyo medyo nagpapatibay sa ating mga manok po. Lalo na sa basahan, mga kaibigan, na medyo makatulog yung ibang manok dahil sa sugat sakit na naramdaman nila, makatulog isang manok, mga kaibigan. Pero pag ang isang manok ay nakabitamina, mga kaibigan, yan po ang pumipigil sa isang manok na hindi makatulog po. Real talk yan, mga kaibigan, totoo yan. Kaya yun lang po, mga kaibigan. Maraming salamat sa ating mga supporters, sa mga nanood pa rin sa ating usapang pagmamanok. Kaya dito lang tayo, mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat po.